Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay ng Marinduque News Network. Welcome po sa ating programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, na kung saan po sa pamamagitan ng ating programa ay malaya nating ipapahayag ang mga gawain at accomplishment ng ating kapulisan sa mamamayan po ng lalawigan ng Marinduque. Bago po ako magpatuloy, binabati ko po ng isang maganda at mapayapang umaga po ang aming pinuno sa hanay ng kapulisan, Police General Romel Francisco D. Marbil, at sa aming pong Regional Director, Police Brigadier General Roger L. Quesada, at sa amin pong very supportive Provincial Director, Police Colonel Arthur A. Salida, sa amin pong Deputy Provincial Director for Administrations, Lieutenant Colonel Kent Joan T. Quintana, at sa amin pong Deputy Provincial Director for Operations, Lieutenant Colonel Christopher T. Lial. At sa lahat po ng staff officers ng Marinduque Police Provincial Office, sa lahat po ng hepe ng National Support Unit, at sa lahat po ng chiefs of police ng 6 na bayan ng lalawigan ng Marinduque at sa buong kapulisan po ng lalawigan ng Marinduque. Magandang umaga po at isang mapayapang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po, meron po tayong guest, buhat po sa bayan po ng Mugpog sa Municipal Police Station, sa katauhan po ng Deputy Chief of Police for Operations, Police Lieutenant Christopher Malapit. Sir, good morning. Hayaan po bumati ka po muna bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan ngayong umaga. Thank you very much, ma'am. Sa atin pong masipag, mabait at supportive na Provincial Director ng Marinduque Police Provincial Office, Police Colonel Arthur A. Salida, sir. Sa aming very supportive Mayor Honorable Agosto Leo M. Lebelo, Sangguniang Bayan sa pangunguna ng aming butihing Vice Mayor Honorable Jonathan Pilepe M. Garcia, at sa kanyang mga kasamahan. At sa pagpapadaloy ng programang ito, Police Captain Lily G. Nicolas, ma'am. Magandang umaga po. Good morning. Gayon din sa staff ng Marinduque News Network. Good morning, sir, ma'am, sa inyong lahat na siyang katuwang ng programang ng Kalutang ng Pulisya ng Marinduque. Sa amin pong masipag, mabait at very supportive na every way na Acting Chief of Police, Police Major Abner M. Osar. Gayon din sa mga taga-subaybay ng programang ito, sa mga masayahing PNP personnel ng Mugpog Municipal Police Station. Ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Christopher M. Malapit, Deputy Chief of Police for Operation ng Mugpog Municipal Police Station. Bumabati po ng isang mapagpalang araw at masayang buhay sa ating lahat. Yes, thank you. And binabati ko rin po ang hepe ng Mugpog Municipal Police Station, Police Major Abner Mausar. Sir, good morning po at sa inyong puwersa ng kapulisan ng Mugpog Municipal Police Station. So bago po tayo magpatuloy, Sir Malapit, maari mo bang, ano ba ang sitwasyon ngayon pagdating sa peace and order ng bayan po ng Mugpog? Ayun, ma'am. Ano po, kinagagala ko pong ibalita po sa inyo ang peace and order situation sa municipality ng Mugpog. Kung saan po ang Mugpog Municipal Police Station po sa pangunguna ng aming Acting Chief of Police, Police Major Abner M. Osar, ang Mugpog po ay nanatiling tahimik at payapa, kung kaya't kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa mamamayan ng Mugpog, lalong-lalong na po sa buong suporta ng local government ng Mugpog sa pangunguna ng aming butihing Mayor, Honorable Agosto Leo M. Lebelo. Sangguniang barangay ng bayan ng Mugpog sa pangunguna ng mga punong barangay, mga BIPATs, tanod, mga advocacy grupo, na siyang katuwang po ng Mugpog Municipal Police Station sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng aming bayan. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat po sa inyo. At siyempre po, napakalaking bagay po ang napakalaking suportang ibinibigay ng ating mga stakeholders sa bayan ng Mugpog. Kaya taos-puso po nagpapasalamat ang Mugpog Municipal Police Station sapagkat kayo po ang katuwang namin
upang mapanatili ang kaayusan at katiwasayan sa bayan ng Mugpog. Yes, thank you, sir. So, ramdam na ramdam po ang konsepto ng SISO po, yung tinatawag naming Community Service Oriented Policing System, na kung saan po yan po ay tinatawag na Triumvirate of Cooperation, na kung saan ang peace and order po ay talagang hindi lamang nag-iisang responsibilidad o balikat ng kapulisan. So, makukuha natin ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan po ng suporta at direktang pakikiisa po ng ating mamayan. At hindi po natin lubusang maibibigay o mailalatag ang ating programa patungkol sa peace and order kapag po wala pong suporta ang ating lokal na pamahalaan. So kami po, buong puwersa ng kapulisan ng Marinduque ay nagpapasalamat po sa ating mga local chief executives na kung saan ay walang sawang sumusuporta po sa programa ng peace and order. Makakaasa po kayo na kami po ng kapulisan ay nandito, hindi lamang po programa ng kapayapaan, bagkus kami rin po ay tutulong na mai-deliver po natin ang mga serbisyo para po sa ating mahal na mamamayan ng Marinduque. So, sir, malapit, maliban dyan sa inyong mga Sa peace and order. sa naulat mong situation, peace and order situation, maaari mo bang banggitin sa amin, mailahad mo ang accomplishment ng Mugpog Municipal Police Station? Thank you very much, ma'am. Sabi nga po, kahit patuloy nating pinapanatili ang katahimikan at kaayusan ng Mugpog, ay kaakibat po naman ito, hindi po tayo tumitigil sa pagtatrabaho, kung saan po ang mga kasama po natin sa Mugpog ay patuloy na nagdi-deliver po ng mga accomplishment, na kung saan po ang Mugpog Municipal Police Station po, pagdating po sa ating operational accomplishment, sa buwan ng Setyembre at unang linggo ng Oktubre sa taong kasalukuyan po, ang Mugpog Municipal Police Station po ay nakapagtala ng 200 na accomplishment sa issuance ng Municipal Traffic Ordinance. Then nakapag-aresto din po kami ng 8 ng arrest of wanted person, kung saan po ito po ay nakadivide po, nakapaghuli po kami na sa violation po ng Section 10 of RA 7610, tatlo po ito, which is ito po ay on bail. Meron din po kaming nahuli sa wanted person na 2 po, naka-on bail na din po ito. Then meron din po kaming isa na ang kaso po ay theft, on bail din po. Then meron po kami na isa na under custodial facility po ng Mugpog MPS na iniintay lang po naming may turnover sa issuing court po ng warrant of arrest. Then meron po kaming na-commit na po sa provincial jail na qualified statutory rape. So sa kabuuan po, meron po tayong 8 na-arrestong wanted person. And then 200 accomplishment on the issuance of on the implementation of a municipal traffic ordinance. Ma'am, bagamat patuloy ang aming implementasyon ng municipal traffic ordinance, araw-araw po ay madami pa din po kaming nahuhuli at natitikitan. Kung kaya't kami po ay patuloy nagpapaalala sa ating mga kabayan na siguraduhin po natin na ang ating mga dinadalang mga sasakyan ay may mga dokumento at ang atin pong mga driver ay siguraduhin po natin na may lisensya, na akma sa ating restriction. Ano po, hindi po yung drive lang tayo ng drive ng ating mga sasakyan na naka-student permit lang po tayo pero nagdadrive po tayo ng sasakyan na hindi po tayo accompanied by a licensed driver. At the same time, siguraduhin po natin na ang atin pong mga motorsiklo o mga sasakyan ay rehistrado po sapagkat patuloy po kaming nagtatrabaho upang ipatupad ang ating pong mga traffic ordinances and traffic laws. So, patuloy po kami nagpapaalala sa lahat po ng motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Lalo na po ngayon na ang panahon po ay paulan-ulan, minsan po ay napakalakas, which is napakadelikado po sa ating mga motorista. Ang Mugpog MPS po ay nagsasagawa ng kabataan kontra droga at terorismo sa 8 high school sa bayan ng Mugpog sa tulong ng LGU Mugpog upang mas lalong mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bayan ng Mugpog. Patuloy din po ang ating pag-attend sa mga barangay anti-drug
Abuse Council, BADAC meeting ng ating masisipag na pulis sa barangay, kung tinatawag po natin na PSB, pulis sa barangay. Kung saan meron po tayong mga pulis na naka-assign sa bawat barangay upang matutukan po yung mabilis po nating malaman yung concern ng ating mga mamamayan sa ating mga barangay. Kaya't meron po tayong PSB sa bawat barangay po sa 37 na barangay po sa bayan ng Mugpog. At kinakagaling ko din pong ipaabot sa ating mga kababayan, lalo na po sa Mugpog, ng ating pong bayan ng Mugpog ay na-redeclared na po na drug-cleared municipality. Pinagmamayabong ko po, nasa buong Marinduque po, kaunahan pong na-redeclared ulit ang Mugpog as a drug-cleared municipality sa 6 na bayan sa lalawigan ng Marinduque. Yan, ma'am. So, yun. Thank you. Ang ganda pala ng accomplishment ng Mugpog. Congrats po sa buong pwersa ng Mugpog Municipal ma'am. Police Station. So, ang ganda po ng programa. So, mapapansin natin, base dun sa mga nabanggit ni Sir Malapit, ang programa natin maging barangay-based and school-based, nandun po ang ating kapulisan. Sa ating pong mga barangay officials, lalo't higit sa ating mga barangay captains, wag ho kayo magdalawang isip. Meron po tayong assign na nabanggit kanina ni Sir Malapit, meron po tayong yung tinatawag na pulis sa barangay. Kung saan may nakatalaga pong pulis sa bawat barangay. So, siya din po ang mag-a-attend in behalf minsan po at talagang may mga meeting sa barangay like BADAC and BPOC. So, may mga pagkakataon na sabay-sabay po ang schedule, hindi po lahat madadaluhan ng Chief of Police at ng Deputy Chief of Police. Yeah. So, tatayo po ang ating pulis sa barangay, kung sino po ang nakatalaga sa inyo. So, dun po, mailalahad din po namin ang aming mga programa. At the same time po, kayo din po sa barangay ay maihayag nyo din po. Kami pong pulis ay handang tumulong sa inyo anuman na pamamaraan para mailatag din po ang inyong programa. Lalo't higit po patungkol sa ating peace and order. Sir Malapit, maliban po doon sa iyong mga nabanggit na accomplishments, mayroon ka pa bang ibang issues and concern? Thank you, ma'am. So, ito po ay isa napakagandang balita na po dito regarding po sa issues and concern po natin ngayon, na kung saan po malugod po namin ipinababatid na sa inyong lahat na kung mayroon po kayong kamag-anak, kaibigan, kapatid na nagnanais na maging pulis, susubok na pumasok sa PNP service. So, meron po tayong attrition recruitment quota na po ngayon. So, ang may maropa po ay meron pong distributed po sa atin na 200 po na quota para sa may maropa. Attrition recruitment program po. So, meron po tayo ngayon. Naka-open na po ang online po natin sa social media na kung saan po nag-start na po ang ating sa October 11 po ito, So, para po sa mga taga-Mugpog po at sa mga nagnanais na mag-apply sa PNP recruitment, maaari nyo po dalhin ang inyong folder po ng inyong mga dokumento. So, naka-post na po yan sa ating social media. So, makikita nyo po dyan yung mga kinakailangan yung dokumento. So, kailangan nyo pong mai-submit yung inyong folder as early kasi po by October 16 ay magkakaroon po ng initial screening and evaluation po yan sa ad hoc committee po natin na kung saan po ang chairman po nito ay ang ating local chief executive or ang ating pong municipal mayor. So, para po sa mga nagnanais na mag-apply or may mga katanungan po, pumunta lamang po kayo sa Mugpog Municipal Police Station or tumawag po kayo sa aming landline number po na 042-332-0613 or tumawag po kayo sa aming hotline na 0998-598-5807. So, sa mga nagnanais pong mag-apply, kindly check lang po yung social media or hanapin nyo po yung tawag dito, FB page ng Mugpog Municipal Police Station. So, nakapost na po yun sa amin doon, yung mga requirement po. And in case po na
medyo gusto nyo po talaga magkaroon ng kalinawan or personal po kayo masagot sa inyong mga queries regarding po sa recruitment na ito, magsadya lamang po kayo sa Mugpug Municipal Police Station, and then andyan po yung contact number natin para mapaliwanagan po kayo regarding po sa recruitment po na ito. Yes, thank you, Sir Malapit. At linawin ko po ha, baka nagkaroon tayo ng kaunting, baka na-confuse kayo, baka sabihin nyo ay Mugpog lang, Municipal Police Station. So, ang recruitment po natin, so, sa evaluation po ng ating mga dokumento, so, magko-commence po yan October 11 Yes, ma'am. onwards. So, lahat po ng interested applicants at yung mga qualified, so kung saan po kayo residente, doon po kayo pupunta sa police station. Para sa mas malinaw na informasyon, maaari po kayong magsadya sa bawat police station ng ating bayan. Yes, so yun lamang po sa ngayon, sir. Thank you. Okay na ba? May sasabihin ka pa ba? Yes, ma'am. Maaari po ba nating banggitin yung mga qualification ng ating mga... Yes, oo nga pala. So, mayroon po yan, qualifications, of course. Qualification po ng ating mga aplikante. Ano po? Para po at least aware na po kayo para bago po kayo mag-try, masisigurado nyo po na hindi masasayang ang panahon nyo sa pag-apply sapagkat ito pong mga qualification na to dapat meron po kayo. Yes. So, ano po ba yung mga qualification para po tayo ma-qualify, mag-apply po sa PNP? So, number 1 po, dapat po tayo ay citizen ng Pilipinas. Ano po? A person of good moral character. So, dapat po maayos ang ating pong pagkatao. Ano po? And must have passed the physical agility test. So, proseso po ito sa region. Pag nag-a-apply na po kayo, neuropsychological examination. So, dapat pumayos ang ating pag-iisip. General physical and dental examination. So, kung may mga sira po yung ating mga ipin, so ipaayos na po muna natin para bago po tayo sumalang sa pag-apply, sigurado pong maayos ang ating pong mga ipin. And then po, as well as, meron po tayong drug test na i-administer ng crime laboratory group for the purpose of determining physical and mental health. Ano po? Next po na qualification, must possess a formal baccalaureate degree from a recognized institution of learning. So, dapat po ay college graduate po kayo. Either po 4 years or 5-year course po. And must be eligible in accordance with the standard set by NAPOLCOM. So, meron po tayong eligibility from NAPOLCOM. Pwede po tayong civil service professional. Pwede rin po tayo sa board ng criminology, RA 1080, 6506, then RA 1080 po para sa board. Then meron po tayo sa PD 907 na kung saan po yung mga graduate po with mga cum laude po, kasama po yun na pwede pong maging eligibility. Ito pong kasunod na qualification po natin, must have not been dishonorable discharged from military employment or have been declared on absence without official leave or dropped from the rules from the PNP service or dismissed for cause from any civilian position in the government. Next po, must have no pending criminal case. So, kung may kaso po kayo, dyan medyo magkakaproblema po kayo, mahihirapan po kayo. Hindi rin dapat po kayo na-convict sa any criminal cases. And must be at least 1 meter and 62 centimeters, 162. Para po sa lalaki, na kung saan po ngayon ito po, para po mas maunawaan po natin yung 162, kung sa feet po ito ay 5'2". Na dati pong 5'4", na binaba po na ngayon, naging 5'2 na lang, then sa babae po ay 5 flat. So, yun na po ngayon ang height requirement po natin. Then, must weight not more or less than 5 kilograms from the standard weight corresponding to his or her age, sex. So, yung BMI po natin. Must not be less than 21. So, yung age po natin, dapat po ay doon sa date po ng pag-oath po natin ay hindi po tayo babata sa 21-year-old. At the same time, doon sa date po ng oath taking natin ay hindi naman po dapat tayo aabutin ng 31-year-old. So, yun po ang age requirement po natin. Then, yung age and height po natin, i-weigh po naman ito. So, basahin lang po natin dun sa Section 15 to Section 18 po ng Republic Act 8551.
So, ipapaliwanag ko lang po ulit mga ma'am and mga sir, ang appropriate eligibility for patrolman and patrolwoman are those acquired from the following. Number 1, NAPOLCOM PNP entrance, RA 6506, RA 1080. Then, yung mga bar and board examination, Presidential Decree 907 granting civil service eligibility to college graduate with honor and college civil service professional, CSC professional examination. So para po dun sa mga naman may kasunod pa po tayong para po naman sa mga mag-a-apply para po sa examination po natin ng NAPOLCOM, ma'am. Itutuloy ko na po, ma'am, yung additional announcement po natin. Para po, meron po tayong examination po ng NAPOLCOM. I-announce ko lang po sa inyo para po sa mga gusto rin magkaroon ng eligibility para makapasok po sa PNP. So, meron po tayong PNP Entrance and Promotional Examination na gaganapin sa November 24, 2024. So, nag-open na po ang online scheduling po nila. I-search nyo lang po yung www.napolcom.gov.ph. So, ayan po. Kung makikita nyo po sa screen, so meron po tayong examination center dito sa Mimaropa, sa Mindoro po, sa Calapan City. So, pwede na po kayong mag-online scheduling po mula pa po nung 7 hanggang 11 po. So, i-grab nyo na po. Then, ang examination po natin is on November 24, 2024 sa Sablayan, Calapan City sa Oriental Mindoro, then sa Sablayan, Occidental Mindoro. So, andun na po yung mga requirements natin. Makikita nyo po dun sa pag-online po natin, i-prepare nyo na po yung mga requirement nyo na po yun dun. Para po pag kayo po ay nakapag-online na po, na-scheduling nyo po, pupunta po kayo dun sa pinili nyo po na pag-examination center nyo po. Then, dadalhin nyo po yung mga document na inihingi na nakalist naman po doon pag nag-apply po kayo sa scheduling po. Sir, and karagdagan po doon sa mga nabanggit niya na qualifications doon sa mga interested applicants po sa PNP. So, pag kayo po ay magpa-process na o magpapasa ng folder sa bawat station po ng bawat bayan, so meron po tayong prescribed attire. So, kailangan po white round t-shirt, round neck t-shirt, maong pants and rubber shoes. So, yan po, lagi din pong naka-tuck in po ito. Then, para naman po sa mga things to bring. So, of course, yung kanilang application folder, valid IDs, ballpen, and pencils. So, sa mga documentary requirements po, siguraduhin po natin na bago po tayo pumunta sa mga police stations, kung saan po tayo residente, siguraduhin po natin na yan ay notarized. So, doon naman meron naman ditong mga instructions. And sa mga dokumento natin, ay secure nyo na po na ilang kopya yan at lahat po yan ay authenticated. Sir, malapit, meron pa po ba kayong nais idagdag? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So, meron pa po akong mga karagdagang announcement po dito. So, para po sa ating mga kababayang motorista na patuloy po ang aming pagtatagawa ng checkpoint at pagpagsita sa bayan ng Mukpog. So, muli po kami nagpapaalala sa inyo na kung po kayo ay nagmamaneho ay siguraduhin nyo naman na puro kompleto ang dokumento ng inyong mga sasakyan. At saka patuloy pa rin po kami nagpapatupad sa paghuhuli sa mga lumalabag sa Municipal Ordinance 2023-280. So, babasahin ko po sa inyo ang title ng ordinance nito. An ordinance regulating the use and operation of motor vehicle with modified mufflers and the municipality. So, pinagbabawal po yun sa bayan ng Mugpog, yung mga modified po ng mga tambutso na nagdudulot po ng sobrang ingay. So, hindi naman po namin basta-basta inuhuli yan. Meron po kaming ginagamit yan na equipment na yung pang-check po natin na decibel meter po para malaman po natin talaga siya na kung siya ay lampas doon sa ingay na nire-required. So, kaya po sinasabihan namin po kayo, baka magugulat po kayo pag pupunta po kayo ng Mugpog
talaga pong mahigpit po namin binabantayan po yung mga ganyan pong mga motor na napaka-iingay. At pinapaalala din po namin ito sa mga magulang po, sa hindi lang po sa mga magulang na mga taga-Mugpog, kundi sa mga karatig bayan din po namin na pumupunta sa bayan ng Mugpog. Patuloy pa rin po ang implementation po namin ng curfew for minors sa bayan ng Mugpog. Kung kaya pinapayuhan namin ang mga magulang na huwag pong hayaan na lumakad po sa bayan ng Mugpog ang mga minoridad niyong mga anak na walang kasama po na nasa hustong gulang. Sapagkat mahigpit po namin pinapatupad rito upang maiwasan po natin yung mga pagkakaroon ng mga problema na kung saan po ay nai-exploit po ang ating mga kabataan. So, ang municipal ordinance po na ito ay nagtatakda ng oras sa paglilimayon sa lansangan ng mga kabataan. So, sa pagpatungtong po ng alas 10 ng gabi, kami po yung umiikot na po dyan sa bayan at mahigpit po namin talagang ipinagbabawal ang mga pakalat-kalat po dyan ng mga minoridad. Kaya po pinapayuhan po namin ang mga magulang, mga kababayan natin dyan na please bantayan niyo po ang inyong mga anak, huwag niyo pong hayaan na magpakalat-kalat sa oras ng gabi, lalo na po sa curfew of minors mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Yan, thank you sir. And of course, hindi lang po yan para sa paalala sa bayan ng Mugpog. Yan po ay angkop lahat sa lalawigan ng Marinduque. Actually, meron tayong provincial ordinance sa curfew at lahat po ng ating bayan, lahat po ng bayan ng Marinduque ay nagpapatupad din po ng ating municipal ordinance patungkol sa curfew. So, thank you sir. Maliban doon, mayroon ka pa bang karagdagan na ipabatid sa mamayan ng Mugpog? Thank you, ma'am. So, bago po ako magpatapos, nais ko po muling magpasalamat sa pagbibigay ng oras sa programang ito. At makakaasa po kayo na patuloy po kaming magbibigay ng sapat at nararapat na serbisyo. Yes, thank you din sa pagpapaunlak. Yes, ma'am. At upang magtuloy-tuloy po ang kayusan at katahimikan ng aming bayan, maging mapagmatsyag po tayo sa nangyayari sa ating paligid. Kung may napapansin po kayong kakaibang gawain o kay kahina-hinalang kilos ng mga tao o grupo sa paligid natin ay mangyaring ipagbigay alam po natin sa ating kapulisan. So, lalo na po pag nasa bayan po kayo ng Mugpog, kung may napapansin po kayo na kakaibang mga tao, na pansin niyo po yung kahina-hinala, ang aming pong tanggapan ng Mugpog Municipal Police Station ay bukas upang kayo po ay aming paglingkuran. So, para po sa inyong mabilis na pagtugon sa inyong mga concern ay nais ko po muling sabihin sa inyo na huwag niyo pong kalimutan ang aming hotline number na 042-332-0613 at ang aming pong cellphone number 0998-598-5827. Muli po ang aming paalala na ang tagumpay na kayusan at katahimikan ay nakasalalay sa ating lahat. Tulungan po natin ang ating mga kapulisan na mapaglingkuran kayo. Maraming salamat po at God bless us all. Lagi po ninyong tandaan, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yes, thank you sir. Police Lieutenant Christopher Malapit, ang Deputy Chief of Police for Operations ng Mugpog Municipal Police Station. Thank you, ma'am. Magbabalik po ang kalutang ng pulisya sa Marinduque pakatapos po ng ilang mga patalastas.
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, manami, there you have it. Isang sa 7 healthy habits, sulitin. Sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Oras na para mag 4 o'clock habit. Hanapin natin ang mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Karaniwan, sila'y namumugad sa mga lugar kung saan hindi umaagos ang tubig. Linisin natin at siguraduhin hindi na makakabalik ang mga lamok. Ang habit na to ay parte ng 4S kontra dengue. Search and destroy. Self-protection. Seek early consultation. At support fogging in hotspot areas. Talunin natin ang dengue. Mag 4 o'clock habit na! Magandang araw! I am Janjan Esterilio, your Certified Marketing Agent of Toyota Calapan, and I'm handling Marinduque. We accept all kinds of transactions, cash, bank purchase, or financing. We also have low down payment, discount, free insurance, EMS, and lot more. Paano po ba mag-apply? First, fill out lang ng application form and here are the requirements na kailangan natin i-provide. Once approved,
Settle down payment through bank transfer and hintayin na lang ma-deliver ang unit dito sa Marinduque. O diba, sobrang dali lang? For more inquiries, just like and follow my FB page, Janjan Estorillo, or you can call me through my phone number. Again kabayan, ako po si Janjan Estorillo. See you! Hi, you want some drink? Dream Favor Travel and Tours. Why travel with us? DOT accredited tour operator and tourist transport. Trained tourist drivers and tour guides. Priority on safety. Your dream tour will be favored. Dream Favor offers a wide range of services including van rental, tours, airline ticketing, and more. What are you waiting for? Book a tour with us now. Check our available packages at For inquiries, call or text 0969-517-6325 or kindly visit our Facebook page at Dream Favor Travel and Tours. We are located at 21 Santol, Poac, Marinduque. Ay na-discover na naman ng person nyo ng mga nagsasarapan at dinarayo ng karamihan. Isa na rito ang kanilang bestseller na 12 inches pizza lang naman na niluto sa brick oven. Bali ito nga pala ang Lucky Food House na matatagpuan sa Malusak, Buwak, Marinduque. Katabi lang siya ng China Bank Savings. At bago umakyat sa katedral, yung ambience pala ng lugar na to ay napaka-comfortable para sa ating mga customers. At syempre, very romantic yung kanyang ambience kaya perfect siya for dating. At alam nyo ba mga person, 2017 pa lang ay may shop na sila. At kung ikaw ay isang pizza lover na mahilig sa sandamakmak na mga toppings tulad ng chicken barbecue pizza nila at ang 5 for Maggi pizza na mayroon lang naman na 5 uri ng cheese. Dito pa lang masasatisfy na ang cravings mo. At kung mahilig ka sa mga comfort food just like me, for sure magugustuhan mo ang tomato and olive pasta. Mayroon din silang tuna pesto pasta. For sure na mabubusog ka at bukod pa nga dito ay healthy pa. At kung mahilig ka naman sa rice, don't worry mga person dahil meron din sila kimchi fried rice na may kasamang kimchi, homemade bacon, lettuce at egg. Burger ka sa akin. Introducing Burgerilla Pure Beef Patty. Siksik at hindi tinipid sa ingredient. Meron din silang M which means eat my hotdog. Tikman na natin. At syempre mga person, hindi mawawala ang kanilang mga bestseller na drinks tulad ng kanilang strawberry milk, brown sugar oat latte at ang kanilang Tiger Bob milk tea. At syempre hindi masasatisfy ang cravings nyo kung walang dessert. Banana pudding na bagong release nila, chocolate crinkles na sobrang lambot, cookie monster na kasing laki ng palad. At kung gusto nyo masatisfy ang cravings nyo, parinin ng mga person. Thank you for having me, Miss Bob and Sir Conrad C. Init, pagod, uhaw, o baka ma-heat stroke ka niyan.
Siguraduhing laging hydrated kasama ang Water Care Purified Drinking Water. Huwag kang mag-alala dahil malinis, dekalidad, ligtas, at masarap ang tubig namin dito. Regular din minomonitor ng local health official, pasado sa microbial potable water at physiochemical analysis water na isinagawa ng DOH accredited laboratory. Water Care Purified Drinking Water satisfies your thirst, cares for your health. Order na! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so Kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas.
habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. At muli po tayong nagbabalik sa programang Kalutang ng Pulisya ng Marinduque. Ang inyo pong lingkod, Police Captain Lily G. Nicolas, kasalukuyang Assistant Chief Picado at PIO ng Marinduque PPO. Sa ngayon po, akin naman pong ipagpapatuloy ang ulat naman po para sa accomplishment po ng Marinduque Police Provincial Office. Para po sa comparative statistic of crime incident po between nakaraang taon po, nakaraang buwan po, August 1 to 31, 2024 at September 1 to 30. Sa buwan po ng Agosto ay nakapagtala po tayo ng 4 na index crime at 21 na non-index crimes at 12 po na public safety indicators. Samantalang sa kasalukuyang buwan po, buwan ng September po 2024 ay nakapagtala po tayo ng 3 index crimes, 13 non-index crime at 17 public safety indicator. Na kung saan po papansin po natin sa screen. So, overall po, nag-decrease po o nagbaba po ang ating crime volume to negative 1.54 at ang ating crime solution efficiency naman po ay tumaas po ng 90.91%. So, makikita po natin sa figure. So, nagbaba po ang ating mga crime incident nitong nakaraang buwan ng September. So, kami po sa hanay ng kapulisan, hindi po natin ito makakamit without the support po at cooperation po ng ating mga mamamayan sa lalawigan ng Marinduque. So, patuloy po kayo makipag-ugnayan sa amin at makipagtulungan. Para naman po sa recap ng accomplishment po ng buong Marinduque, nakapagtala po tayo ng accomplishment sa firearms. Ito po yung mga sinosurrender sa atin sa bawat istasyon na tinatawag nating boga. Ang gasan po ay meron silang natanggap na 3, samantalang ang mugpog ay 1, Santa Cruz 2, Torrijos 2 na may kabuang bilang po na 8. Sa accomplishment naman po ng wanted persons, nakapagtala po tayo ng 29 na wanted person na i-serve po natin ang warrant of arrest. So mayroon po tayong 7 sa Buak Municipal Police Station na kung saan 2 po dyan ang most wanted person. Sa Buena Vista po ay mayroon tayong 9 at ang most wanted person po ay 6. Isa sa Gasan at ito po ay rank as most wanted person din po. Ang Mugpog 8 at 3 most wanted person. At ang Santa Cruz po ay meron din pong 2 accomplishment
at ang Torrijos ay meron din pong 2. So overall po, meron po tayong na-serve na warrant of arrest na 29. At sa other accomplishment po sa ating special laws, meron po tayong naitalang accomplishment sa illegal drugs. So nakapag-deliver po ang Municipal Police Station ng Buak sa pangunguna po ni Police Major Argel Padilla. Meron pong isa at sagasan po sa aking classmate, Police Captain Roel Reforma. So nakapag-deliver po siya ng accomplishment sa illegal drugs. So meron po tayong 2. At sa mga traffic ordinance din po, kabuuang bilang po na napa-implement or citation ticket na na-issue po ng kapulisan ng Marinduque ay umabot po ng 1,658 sa paglabag po sa ating mga traffic ordinance. At sa kasalukuyan po, ang recap po ng accomplishment po ng Marinduque PPO, ang October 1 to 7 po, nakapagtala din po tayo ng sa firearms. Meron po nag-deposit ng mga firearms. Ito po yung kampanya natin na Uplan Katok. So ito yung mga tao po na kung saan ay hindi pa nila nare-renew ang lisensya ng kanilang baril, ay pansamantala po munang dinideposit po for safekeeping sa Municipal Police Station. So sa Mugpog po, meron po tayong 2. So yan po sa period po ng October 1 to 7. At wanted person po, meron po ang Buena Vista. Under po ni ang classmate ko po, Acting Chief of Police ng Buena Vista, Police Captain Kapawen. Meron din po ang Gasa ng isa, meron din po ang Mugpog isa. So overall po, meron po tayong na-serve na warrant of arrest. Kabuuan po ay 5. And meron na din po tayong citation para dun po sa traffic ordinance. Kabuuang bilang po ay 363. So, sa iba pa mong kaganapan na mga activity ng Marinduque Police Provincial Office, so nung nakaraang October 1 po, 2021, isinagawa po ang blessing and inauguration po ng bagong Municipal Police Station po ng Santa Cruz. So, ang ganda po ng istasyon ng Santa Cruz Municipal Police Station. Sa pangunguna po ng Acting Chief of Police po doon, Police Captain Van B. Constantino. So, ito pong blessing and inauguration po ay dinaluhan po ito ng aming mahal na Deputy Regional Director na kung saan si Police, siya po ay si Police Brigadier General Defensor Martin Defensor Jr. And of course, dinaluhan din po ng ating mahal na mayor, napaka-supportive po na mayor ng Santa Cruz. Walang iba po si Honorable Mayor Marisa Red at ang kanyang mga kasangguni po. At October 4 din po, isinagawa din po ang Blue Mass sa Marinduque Police Provincial Office po sa pangunguna po ng aming Provincial Director, Police Colonel Salida. At pinangawlawahan po ito ng pagbabasbas po ng aming bagong patrol car po, na kung saan ang nagsagawa po ng pagbabasbas ay si Reverend Father Rene Sapungan. Yun po ang mga kaganapan ng Marinduque Police Provincial Office. Sa ngayon po, mayroon po tayong panauhin mula po sa Ma'am, officer ka po ba ng Officers Ladies Club po? So ngayon po ang ating bisita ay si Ma'am
Francis Ira M. Padilla. So, siya po ay asawa ni Sir Major Argel Padilla, Chief of Police po ng Buak Municipal Police Station. Magandang umaga, ma'am, at welcome po sa aming programa. Yes, so ikaw po ay secretary ng Officers Ladies Club ng Marinduque. So sa ngayon po, ma'am, ano po ang inyong nais na ipabatid? Magandang umaga po sa ating lahat, mga Marinduqueños. Nandito po ako para imbitahan po kayo sa fun run po na gaganapin po ngayong October 26 sa Sabado po. Tema po ng For the Love of Children in line with the celebration of National Children's Month na gaganapin po sa October 26. Yan. So yan, thank you, ma'am. So meron pong isasagawang fun run. So ito po ay programa po ng Officers Ladies Club po So linawin po natin, ito po ay non-profit organization. So ito po ay may kaugnayan po ang tema po ng fun run For the Love of Children. So ito po ay may kaugnayan sa isasagawa nating selebrasyon sa National Children's Month. So hinihikayat po ang lahat na kayo po ay makiisa sa programang ito. Ito po ay malaking tulong natin sa ating mga kabataan po dito sa lalawigan ng Marinduque. May nais pa po ba kayong parating, ma'am? Yes po, meron po. Para po sa registration po natin ng mga nais pong sumali, pwede po tayong pumunta sa Facebook page po namin, which is Marinduque PPO Officers Ladies Club po. Ang registration po natin ay nagkakahalaga po ng 50 pesos para po sa mga estudyante at 100 pesos po para sa mga regular runners po. At sa mga gusto pong mag-avail ng mga singlet po, ito po ay nagkakahalaga po ng 220 pesos po. At saka sa mga gusto po sumali, pwede po ninyo ako makontak sa aking cellphone number 0945-4866160. Yun po ay magiging supportan po ninyo sa aming organization po sa ating probinsya para po sa ating mga kabataan. Salamat po at pagpalain po tayo ng may kapal. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Yes, sa ilang sandali po ay magbabalik po ang programa ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. G-Visa Bishopy Lifestyle. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito.
muli po ang pagbabalik po ng programang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. So, babalik po tayo kay ma'am sa ating panahon, kay Ma'am Francis Ira Padilla. So, nagkaroon po tayo ng technical problem. So, yung audio po ay kaproblema kanina. So, ulitin po natin ang ating interview kay Ma'am Francis. So, yes ma'am, good morning po. So, ikaw po ay secretary ng Officers Ladies Club ng Marinduque PPO. So, ito rin pong ating bisita, si Ma'am Francis Ira Padilla. Siya po ang asawa ni Sir Police Major Argel Padilla, Chief of Police po ng Municipal Police Station. So, good morning, ma'am. Good morning po. Welcome po sa aming programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. So, maaari po muna kayong magpakilala at maaari din po kayong bumati. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga Marinduqueños. Ako po si Francis Ira M. Padilla po, representative po ng Marinduque PPO Officers Ladies Club po. Yes, ma'am. So, kayo po pala ay officers ng Ladies Club. So, Yes. ano po ang inyong ipaparating? Nandito po ako para po imbitahan po ang lahat na sumali po sa fun run po na gaganapin po ngayong October 26 po. Ito po ay nagtetema po ng For the Love of Children in line with the celebration of National Children's Month po. Ngayong Sabado dito sa San Miguel, Buwak, Marinduque po. Oh yes, ma'am. Thank you. O sa lahat po ng ating tagapanood at tagapakinig. So, inaanyayahan po kayo ng Officers Ladies Club ng Marinduque PPO sa gaganapin pong fun run. So, ito po ay gaganapin sa ngayong October 26, 2024. So, ang assembly area po natin ay sa Morion Barangay San Miguel, Buwak, Marinduque. So, ito po ay may kaugnayan po sa gagawin po nating selebrasyon sa National Children's Month. So, tulungan po natin. Ito po ay para sa ating mga kabataang Marinduqueños. Yes, ma'am. Meron pa po ba kayong idadagdag? Yes po, ma'am. Para po sa iba pong karagdagang impormasyon po, pwede po tayong pumunta sa Marinduque Officers Ladies Club po sa aming pong Facebook page. At ang registration fee po natin ay nagkakahalaga po na 50 pesos po para sa mga students, 100 pesos po para sa mga regular runners, at sa mga gusto pong mag-avail po ng singlet, ito po ay nagkakahalaga ng 220 pesos po. Yan po. Yes, ma'am. Thank you. So, muli po, panawagan po sa lahat ng interesado. So, maaari po kayong bumisita sa aming FB page, Marinduque PPO. Yes po, ma'am. Yes, at bago po at magtapos ang programa ng Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, so nais po naming magpasalamat sa pamunuan po ng Marinduque News Network kay Sir Adrian Rosales, Managing Director, sa aking kasama dito sa studio, si EJ Malco, Allen Pabelia, at si Maria Kristen Ann Relano. So, thank you po sa inyo, sir. At muli po, sa pagbabalik po namin sa katapusan naman ng anong date ngayon? Tapusan naman ng October. So, maraming salamat po sa inyong lahat. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, store na go. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one.